Ito po ang ating pag-usapan, living in holy fear in the midst of confusing troubles. So we start reading. Ito po ang mga talata. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Nandiyan na naman ang salitang conduct yourselves, meaning mamuhay kayo in fear, in holy fear. Okay? And then, verse 18, sa Tagalog, basahin natin. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. So they are pilgrims and they are to live in holy fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead, and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin ka nga po na Diyos at ikaw ay hustisya na Diyos. And what a great, great balance of your character na powerful yet so meek, so loving. At ito nga po, Panginoon, ang bumihag sa aming mga puso nang malaman namin, maintindihan ng aming mga puso ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Na ikaw na walang kasalanan, siya ang umangkin sa aming mga kasalanan. Doon nga, i-display mo ang iyong dakilang pag-ibig. And also, we have seen the display of your justice there upang masatisfy ang kabayaran or demands of justice. Ikaw mismo, Lord Jesus, ang pinarusahan ng Ama para sa aming mga kasalanan. And so, we come to you, Father. We pray for the illumination of the Holy Spirit. Kailangan po namin, buksan mo po ang aming mga spiritual na mga mata upang masilayan po namin ang mga kagilagilalas na mga katotohanan sa iyong salita. At dalhin kami ng katotohanan yan sa pagsamba sa iyo, O Diyos, na doon manikluhod ang aming mga buhay, ang aming mga puso, na makita namin ang aming sarili, wala kaming magagawa kung hindi kami magtitiwala sa iyo. And so have mercy upon us. Ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang kanilang kalagayan. Marahil ang iba ay namumuhay sa confusion, katakot, at kung ano-ano pang mga negatibong mga bagay. Panginoon, sa iyo kami umaasa, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita, matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang espiritu, Panginoon. At sa ganoon, sila po ay lumakas. Lahat po kami ay lumakas diyan sa iyo at maging kaming mga instrumento mo para sa ibang mga tao. So have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon your servant. Make him, Lord, as a conduit of your blessing. I truly believe your word is powerful, sharper than any two-edged sword. And so may you be glorified that when I speak your word, Lord, or explain it, na mapakinggan po nila na as if you are the one speaking as the oracles of God ang sinasabi ng iyong lingkod. Kasi hindi naman po talaga ito aking mga opinion. This is yours, Lord. So have mercy and cause saving some of the hearers, O Lord, strengthening the Christians, O Lord, in these last days. Comfort them,
not for themselves per se, but for your sake and for others' sake. So I ask all these things in Christ's name. Amen. So mga kapatid, unang dapat nating maintindihan, may dalawang klase ng katakot na sinasabi ang Biblia. Two kinds of fear. Ang isa po ay unholy fear. Hindi ito maganda. At marahil, maraming mga tao na yan ngayon ang kanilang nararamdaman. Medyo delikado po yon kasi sabi ng salita ng Diyos, mayroong torment ang katakot. Fear has torment. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 18. But perfect love casts out fear. So na-preach na po natin yon. So itong unholy fear, mga kapatid, ito ang katakot na tumatakbo palayo sa Diyos. Fear that runs away from God. Bakit nga tatakbo tayo palayo sa Diyos? Bakit nakakatakot ba ang Panginoon? Nakatatakot ba talaga siya? Kaya lumalayo po tayo. Naalala ko yung isang illustration ko noon. Sabi ko, ang aso nga, naiinsulto pag tumatakbo ka eh. Kaya hinahabol ka ng aso. Galit yung aso pag tumatakbo. Para siguro nagsasabi ng aso, bakit ako? Bakit ka tumatakbo? Ano ba ako, pangit? O nga naman, bakit tayo tatakbo palayo sa Diyos? Bakit? Ang Diyos ba ay pangit? Gagawan ba tayo ng masama ng Diyos? Pahihirapan ba talaga tayo ng Diyos? Katulad ng pagpapahirap sa atin ng diablo at ng kasalanan? And so, unholy fear. At, pag nagpatuloy ito, delikado. Ma-level up yan sa depression. Hanggang maging yung tinatawag panic depression. At saka maya-maya, mayroon ng bipolarity. Yung bipolar na mga tao. Nagsimula sa katakot. Unholy fear, mga kapatid. But there is another kind of fear na yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid, itong holy fear, ang banal na katakot. Ito naman nakatakot opposite ng unholy. Fear that runs towards God with joyful and reverential confidence. Ito yung katakot, banal na katakot, na tumatakbo ka, excited ka, palapit sa Diyos. Of course, not because barkada mo siya na parang equal footing lang kayo, but you come to God with reverence, with reverential fear. And then you come to God with, you are stricken with awe. Yung paghanga talaga. Na nakikita mo yung sarili, wow, grabe ang grabe ang kagandahan ng Diyos na ito. And mga kapatid, ito po ang tinatawag holy fear. And it is precipitated, of course, with the knowledge of His character. Kaya nga, ito, kailangang hina-highlight po natin, kailangang na-highlight palagi ang kagalingan ng Panginoong Jesucristo. Preachings must be Christ-centered. And our lives must be Christ-centered. Tandaan po ninyo yan. Hindi na tayo ang nasa limelight. Dapat ang nasa limelight, yung nasa entablado, so to speak, yung nasa entablado na hinahangaan, pinapalakpakan, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Something like that. Okay? So, holy fear. And then, this fear, this is the fear that restrains us from sinning. Ito ang katakot na pumipigil sa atin para magpatuloy sa kasalanan. Yun. So, kailangan natin talaga ito, mga kapatid, ang holy fear. Kasi ito po ang magpipigil sa atin para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. So, meron tayong mga illustrations dyan from the Word of God na titingnan po natin in relation to this definition. Okay? Unholy fear and holy fear. So, tingnan muna natin, mga kapatid, ang occasion na makita natin ang dalawang ito. Sa Exodus chapter 20,
Basahin po natin ito. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. Nakita nyo, takot sila. Ang occasion po na ito pong okasyon mga kapatid na ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay Moses. After 40 days and 40 nights, pababa na si Moses, then sabi ng Panginoon, kakausapin ko yung mga tao. But then, kailangan wag silang malapit sa akin. And that's why nilagyan ng boundary doon sa Holy Mountain, sa Mount Sinai. And then, nagkaroon ng display ng sounds and of course, sights nila. There was thundering or there was lightning. Natakot itong mga tao. At sabi nila kay Moses, Moses, wag na lang na ang Diyos ang kumausap sa amin, ikaw na lang. Ikaw na lang kumausap sa amin. Natakot nga sila. And they said unto Moses, Speak that thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. Baka mamatay kami. And then, ito ang sabi, ang sagot ni Moses. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that His fear may be before your faces, that you sin not. Tingnan nyo, may dalawang klaseng fear dyan. Una, fear not. Yun ang unholy fear. Huwag kayong matakot sa Diyos. Unholy fear yun, natatakbo kayo. Lalayuan ninyo ang Diyos. Ang dapat is, ang katakot ng Diyos, the holy fear. Ito naman ang holy fear, the fear of the Lord. Ang katakot ng Diyos ay dapat sa inyong mga mukha upang huwag kayong magkasala. So ito ang dalawang uri ng katakot mga kapatid. And we want to know how to have this holy fear na talagang kailangan po natin in these troublous times natin. So, isang okasyon mga kapatid na makikitaan natin ito na talagang it restrains us from sinning. Ito po sa Genesis chapter 20 verse 11. And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. Of course, ang kabuuan niyan is alibay ito, palusot ito ni Abraham. Akala ko kasi wala dito ang katakot ng Diyos sa lugar na ito. So ang context niyan, si Abraham at si Sarah, ang kanyang misis, napunta doon sa kaharian ni Abimelech. At habang papunta sila doon, kinondisyon ni Abraham ang kanyang asawa na wag sabihin na siya ay asawa niya, kundi sabihin lang na kapatid. Pangalawang beses ito na ginawa ni Abraham. Presumptuous lying. The first time was in Genesis chapter 12, nung pababa sila papunta ng Egypt. At doon, talagang kung hindi nag-intervene ng Panginoon, then masama nang nangyari. Di ba? Similarly, ganun din dito sa Genesis chapter 20. At ito ang sagot ni Abraham. Sabi ko nga, medyo palusot na ito, pero magtuturo sa atin na ang akala ni Abraham, doon sa lugar ni Abimelech, wala doon ang tinatawag presence ng Panginoon, na kung saan dito matutunghayan natin na ang holy fear ng Panginoon ay talagang pumipigil sa tao para magpatuloy sa kasalanan. So, ang konsepto nito, of course, sabi ko nga, palusot ito ni Abraham. Sabi niya, akala ko wala dito ang fear of the Lord sa lugar na ito. Kasi nga, Abimelech was, of course, was not part of the chosen people. And so, maybe Abraham was thinking na wala dito ang Diyos. Wala dito ang Diyos. The presence of God is not in this place. And so, pwede lang magsinungaling. Pwede ba kaya? Of course, minsan may mga palusot ang tao na ganyan. Di ba? Pero mga kapatid, ito nga ang holy fear, makapagpaiwas sa atin sa kasalanan. Proverbs 16:6, sabi dito, By mercy and truth, iniquity is purged, and
By the fear of the Lord, men depart from evil. So, itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid, holy fear will restrain us from sinning. Will make us run away from sin and run to God. Ang unholy fear, baliktad yun. It will make us run from God and then run to sin. Grabe, no? Mali yun. Hindi yun tama, ang holy fear. Or rather, ang unholy fear. Bakit? Tayo po ay dinisinyo ng Panginoon na maging tagahanga ng Diyos. Dahil talaga namang kahanga-hanga ang Diyos eh. Kahanga-hanga ang Diyos. Ito halimbawa, ang balance ng mercy sa truth. Karakter ito ng Panginoong Jesucristo. He's both the lion and the lamb. The lamb is, very meek, and yet he is very powerful, like a lion. At kung pag-aralan po natin at patuloy nga nating pinag-aralan ang kahanga-hanga na karakter na ugali ng Panginoong Jesucristo, dahil dinisenyo tayo ng Panginoon dito, then sabi ko sa inyo, at sabi ng salita ng Panginoon, it will create transformation, real transformation from the inside out. Okay? So, patuloy po tayo. So, how to live in fear? Paano tayo mamuhay sa holy fear? How to live in holy fear? Run to God when you experience any kind of troubles because He is our Father who cares and judges righteously. So, ito pong essence ng humility. Hindi mo kaya, kaya't nagpapasaklolo ka sa may kakayahan. Ganun yun. Hindi mo kaya ang mga troubles, hindi mo kaya ang mga inustisya na dinaraanan mo, halimbawa, katulad ng mga pilgrims na ito. So, tumatakbo ka sa Panginoon. Lumalapit ka sa Panginoon na nandoon ang paghanga, nandoon ang expectation na itong Panginoon na yung Ama, your Heavenly Father, ay talagang tutulungan ka. Ito ang context ng verse na ito. Tingnan po natin. Sabi sa 1 Peter 1:17, and if you call on the Father, who without respect of persons judges according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. So, ang context na pinapaintindi sa atin, okay, meron tayong Ama. Ngayon, itong Ama natin, hustisya ito. Hindi ito nag-take ng favoritism. Hindi ito impartial. Or rather, hindi ito partial, but rather impartial. Ang ibig sabihin, ang Diyos na ito, patas. Okay? He is just. And then He will see to it that justice will be served. Ganun po yon. Of course, hindi sa ating sariling kapanahunan. Kaya nga, kung daraan tayo sa mga inustisya ng sanlibutan ito, may dapat tatakbuhan tayo na hukom ng lahat ng mga hukom. At doon tayo makakakuha ng tunay na hustisya. Anyo mga kapatid, ito ang nararapat. Dahil itong sanlibutan ito, sabi ko nga sa inyo, very confusing eh. Gagawa ka ng tama, kontrahin ka. Gawa ka ng mali, palakpakan ka. Di ba? Mali yung, halimbawa, bigyan ko ng ilustrasyon nito. Siyempre, mali yung ginawa ng pulis na yon na nakita natin doon sa video sa US na talagang pinatay nga yung si George Floyd. Mali nga yon, di ba? Mali nga yon. At binigyan naman talaga ng katampatang hustisya, hinuli na siya, at nagkaroon ng investigasyon, kinasuhan, dapat tapos na sana yon, di ba? Pero anong nangyari? Nagwala yung mga tao, nag-riot. At hindi lang sa US, sa iba pang lugar. At ngayon, ang nakikita ko doon na medyo very confusing, mas malala pa yun sa tinatawag nating violation sa mga health protocols nitong lockdown. Kasi lumabas ang mga tao, ang iba wala nga ng mga mask. At hindi lang nag-demonstrate, pinasok ang mga department stores, kumuha ng mga gusto nila doon. Anong dapat doon? Hindi ba dapat doon bigyan ng karampatang hustisya? Pero wala akong, I don't know, siguro mayroon naman ata.
For the point that I'm trying to tell you, mga kapatid, na sa sanlibutan ito, daranas po tayo ng ganon. Makikita natin, minsan, ma-experience natin ang ganyan. At kung minsan, masyado tayong naapi. Parang ganon. So, anong dapat natin gawin? Mag-rebelde tayo? Mag-demonstration tayo? Mag-street parliament po tayo? Hindi po. Dito ang dapat. Ito ang tinuturo. Mayroon kang ama, na itong ama mo ay talagang hindi ito partisa na ama. Hindi ito partial. Meaning, tapat siya, hustisya siya. Talagang ipapatong niya ang tamang hustisya. Hindi lang, of course, sa kapanahunan natin. Kaya, mabuti daw, lumapit tayo sa Kanya. Tawagin natin siya. At doon, makikita natin na ang Diyos na ito, na tumawag sa atin na magtiis. We are called to suffer and yet rejoice. Yan baga ang pinaka-major topic natin dito. Itong Diyos na ito na tumawag sa atin dito sa ganitong mga sitwasyon, ganitong mga troubles, will also make us enjoy even in the midst of troubles. Mga kapatid, akala nyo nag-imagine po ako. Hindi po yun. Totoo po talaga yun. Dahil ang Diyos po na ito, may kakayahan po siya na bigyan ka ng kagalakan sa gitna ng kahirapan. Gusto nyo ng proof? Basahin nyo 2 Corinthians chapter 8. Kino-quote ko yan sa inyo. 2 Corinthians chapter 8. Ang mga Macedonian Christians, ibinibida sila ni Apostol Pablo. Sabi nila ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, moreover, brethren, I want you to know, I want you to know the grace of God that is being bestowed on the churches of Macedonia. Grabe, no? Biyaya ng Diyos. How in their great affliction, grabe ang kanilang problema, and in their deep poverty, grabe ang kanilang kahirapan, the abundance of their joy. Saan galing yun na joy? Saan galing ang kagalakan na yun? Sabi ko sa inyo, hindi yun sa bulsa, hindi yun sa panlabas. Galing yun sa Diyos, na ibinibigay ng Diyos in the midst of severe trials. God could give us gladness, fullness of joy. Mga kapatid, kung nakafocus lang po tayo talaga sa Panginoon, hindi po siya Diyos na parang napakalayo ang kanyang damdamin sa atin. Tandaan po ninyo, sabi ng Hebrews chapter 4, He is our high priest, mataas na saserdote, na nakaranas din siya ng mga kahirapan na dinanas natin. Ang pagkakaiba lang, hindi siya nagkasala. Di ba? Kaya, sabi doon sa exhortation sa atin, verse 16, let us come boldly. Of course, that is with bold faith, unto the throne of grace, that we may find help in time of need. Oo nga naman. Bakit tayo lalayo sa Panginoon kung may problema tayo? Lalo tayong lalapit, di ba? Pero minsan baliktad ang isipan ng mga mananampalataya eh. I have seen that. I have known that. May mga mananampalataya, pag may problema, hindi na nga magsimba. May problema, pero ayaw nang makinig sa salita ng Diyos. Tunay ba yun? Mas kailangan natin. May problema tayo, mas kailangan natin ng Diyos. Di ba? Hindi na lalayo tayo. Baliktad yun. So ito ang pinapayo dito ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, and that includes us. Oo, may mga troubles kayo. Nakaka-experience kayo ng mga inustisya. Pero siguruhin nyo na sa kunting panahon ninyo na pag-stay dito sa sanlibutan, mayroon kayong ama. Mayroon kayong ama na nakakaintindi niyan. Siya ang lapitan ninyo. Di ba? So, ang ganda mga kapatid. Now, ito naman ang sabi ni Peter pa rin. Sabi ko kanina sa inyo, humility is the essence dito sa paglapit sa Panginoon. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Di ba ang sarap niyan? Na kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng tunay na Kristo, mayroong kumakalinga sa iyo. Mayroong nagkikare sa iyo. Sumbra pa sa pag-care ng kung sinong mga tao dito sa sanlibutan. Minsan nga tayo, hindi natin kayang intindihin ang ating sarili. Di ba? Tapos maghintay pa tayo na intindihin tayo ng ibang tao. Hindi rin tayo maintindihan kung minsan. At naguguluhan tayo.
Pero mayroong Diyos, maniwala kayo hindi, mayroong Diyos na nakakaintindi po sa atin, mga kapatid. So instead of being confused, instead of dwelling in confusion, instead of dwelling in, rebellion against God, mas maganda na magpakumbaba po tayo. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko po kaya ito. Hindi ko po kaya ito. Without you, I can do nothing. But here I am. Dahil ikaw ang aking ama, at alam ko na very responsible ka na father, na aarugain mo ang katulad ko na nagpapakumbaba sa iyo. Please. And yun mga kapatid, you will experience it. Okay? So, how to live in holy fear. Ito ngayon ang interest natin, how to live in holy fear. Paano tayo mamumuhay sa banal na katakot? Yung fear of the Lord. First, remember always, that's the number 2, remember always the value of your redemption and God's purpose for it. Dito pinaalalahanan ni Pedro. Sabi, dahil alam ninyo ito, knowing, then live in holy fear. Sabi ng verse 18, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Dahil alam ninyo ito, na ang katubusan ng inyong buhay ay hindi mula sa mga bagay na natutunaw, mga temporal like silver and gold. Precious ang katubusan. Ang ibig sabihin, tinubos kayo ng Diyos mula sa inyong kasalanan at ang ginamit o ang value, ang halaga ng katubusan nyo, buhay at dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung ibinigay nga niya ang kanyang buhay sa inyo para kayo matubos, itong mga bagay na kinakaharap ninyo sa kasalukuyan, ay hindi ba kaya interesado ang Diyos na tulungan kayo? Something like that. That's the argument, mga kapatid. And that's really our God. So, in order to live in holy fear, huwag mong kalimutan kung anong halaga ng salvation na ibinayad para ikaw ay maligtas. Ganun naman ang ginawa nating paksa yan, why we should value our salvation. Ganun ang motivation eh. Kasi kung medyo taken for granted mo itong relationship mo sa Panginoon, na para bagang napakamura ng halaga nito, then madali kang mataranta. Di ba? But if you are treasuring with great value itong relationship mo sa Panginoon, then it will move you to live in holy fear. Yun pong totoo. Bakit? Itong Diyos na ito na bayad ng ating kasalanan, mga kapatid, hinahangaan ng ating puso. Mas marunong ito kaysa atin, mga kapatid. Our redemption is of infinite value. Okay? Infinite value. At alam ng Panginoon na itong mga dinadaanan natin na mga temporal na mga kaguluhan, temporal na mga problema, ano lang ito, parang training nga, sabi ko sa inyo, training testing Parang moment lang ito. Just a moment. Sabi pa ni Apostol Pablo, for our moment of affliction, or for our afflictions, great afflictions, which is but for a moment. Moment lang. Pag dumating ang Panginoon, wala na. Limot mo na yung mga afflictions na yon. So, our redemption is of infinite value. Ang value na yan, with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Dito nagkamali ang maraming mga tao, mga kapatid. Para katulad namin noon, nung mga maliit pa kami, pinaniwala kami na kailangan kang magbigay ng ganito para makatipon ka ng mga indulhensya. Para yung indulgences mo, halimbawa, bumili ka ng istampita, mayroong katampatang indulhensya daw yun. Tapos manalangin ka ng tinatawag sa amin 15 misteryo. Yung Santa Maria Madre de Dios, grabe yun. Blasphemy. Holy Mary, Mother of God, meron bang ama ang Diyos, ina ang Diyos? So, the point is, dumaan kami dyan na kung saan pinaniwala kami na kailangang ito ang gagawin mo, balang araw, pagharap mo sa Diyos, titingnan kung alin ang mas matimbang, ang ginawa mo na tama, kaysa ginawa mo na masama. Pag matimbang, grabe yung ginawa mo na kabutihan, hindi ka naman makapunta sa langit. Kasi may kasalanan ka pa rin. Doon ka sa purgatorio. Doon sa purgatorio,
ipapanalangin ka naman, paresponsohan ka, parusaryuhan ka ng mga mahal mo sa buhay na buhay pa. Pero walang makakaalam kung hanggang kailan at kung ilang rosaryo. Grabe mga kapatid. And you know, that's the greatest hoax na nangyari sa buong sanlibutan. Yan ang napakalaking pandaraya, mga kapatid. Kasi hindi nila alam ito na ang kabilhan o kaya ang bili ng ating katubusan, mga kapatid, ay hindi sa mamagitan ng salapi, kundi with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So meaning, kung makita natin ito na value ng ating katubusan, then makikita natin ang dakilang sakripisyo ng Panginoon. At muli, uulitin ko, He is the model of suffering. Di ba? At the outset na magsimula tayo dito, kung mayroon pang nagsasabi sa atin, count it all joy, ang Diyos nagsabi sa atin, count it all joy, dumaan siya sa suffering. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo. So, our redemption was through the invaluable lifeblood of Christ. Walang katumbas. And then, of course, verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Our redemption was eternally planned of God. When I say eternally planned of God, wala pa tayo, wala pang lahat. Nandiyan na po ang redemption. Nandiyan na po. Kasi, yun nga, ang Diyos po, wala ng kahapon o kaya ng kinabukasan. Everything to God is now. O, alam niya kasi ang lahat. Ha? So, pero sa konteksto natin, ang tungkol sa katubusan ng ating mga kasalanan was foreordained before the foundation of the world. Hindi po ito afterthought ng Diyos. Ay, nagkasala ang tao. Ay, kailangan kong tubusin. Hindi po. Everything is planned. So, kung alam po natin ito, that everything is planned, kasama na rin po doon ang sufferings na dinadaanan natin, ang mga pang-api na dinaanan po natin, then we ought not to be alarmed. Hindi po tayo dapat maalarma. Ang kahirapan ng Panginoong Jesucristo, yung suffering niya doon sa krus ng Kalbaryo, pag maalala mo yon, then mayroon kang comfort agad. Naalala ko yung isang babae na ang kanyang anak ay talagang ni-rape at pinatay pa. Anong pwede mong ibigay na comfort sa kanya? Kasi inosente yung anak niya, 7 years old eh. And what is the lesson na pwede mo ituro sa kanya? Na mahirap po yon. Pero I told her, alam mo, mayroong nangyari na pang-aapi, sobra pa na nangyari sa anak mo. Alam ko masakit yan na nangyari sa iyo. Masakit din sa ama na ang kanyang bugtong na anak na walang kasalanan, inapi sa sanlibutang ito. And he died a cruel, terrible death. Walang kapantay po yon, mga kapatid. So in a sense, kung mayroon tayong mga kahirapan, mayroon tayong mga pang-aapi, look at Christ. Ang kanyang mga dinaanan na hindi naman siya dapat o karapat-dapat magtiis, maghirap, na naparusahan siya. Wala siyang kasalanan. But He did it for us because He loves us. And I believe it will send comfort in your heart, mga kapatid. Who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead, and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. Ang katubusan ng ating mga kasalanan, mga kapatid, dinisinyo ng Panginoon para sa pinakamataas na uri ng kabutihan na mangyari po sa atin. Okay? Hindi lang yon ang patungkol sa makapagpasok natin sa langit, na kung saan sigurado, tiyak, ang garanti, ang security mismo natin, guard or guarded by the power of God. Grabe yun. Di ba? So, hindi lang yun, kundi mismo ang highest good, pinakamataas na uri ng kabutihan, mga kapatid, na masilaya natin ang pinakamataas na uri ng kagandahan. Totoo ba yun? Yun, palagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Nilikha tayo ng Panginoon, mayroon tayo ng tinatawag the power to appreciate. At itong appreciation, mayroong degree ito.
degrees of appreciation. Maganda? Wow, natuwa tayo. Mas maganda? Wow, mas natutuwa tayo. Pinakamaganda? Mas natutuwa tayo. Ganun po yun. Eh, sino naman ang pinakamaganda sa lahat? Hanap ka nga ng pinakamaganda sa libutang ito, pinaka-precious sa libutang ito, na kayang pantayan ang Panginoong Kristo. Wala, mga kapatid. He is the Rose of Sharon. Oh. Siya ang hinahanap talaga ng puso natin, mga kapatid. Oh, kaya kung nasumpungan na natin siya, ay ayaw natin siyang bitawan. Dapat ayaw nating bitawan. Huwag tayong lalayo sa kanya. Di ba? Naalala ko noon, siyempre dahil hindi ko kilala ang Panginoong Kristo, I was seeking for something I could not define. Hinanap ko ito sa iba't ibang mga bagay. And to my dismay, lalo akong lumulubog. Para akong nasa kumunoy, may gustong hawakan, walang mahawakan, tapos lubog ako ng lubog. Paggalaw ko, lubog ako ng lubog. Ganun po. Hinanap ko yan sa relihiyon. Oo, nagpakabait naman ako sa relihiyon. Kaya nga, maliit pa ako na alam ko na yung Justice Salvi Marillo Neres de Gracia, ganon. So, relihiyoso kami. Tapos, hinanap ko rin yun. Sabi nila, ganito, mag-aral ka ng mabuti, and so on. But then, mga kapatid, the emptiness in your heart, hindi po kayang bigyan ng lunas ng anumang bagay na temporal. Because we are designed for eternity. Ganun yun. Sabi pa nga ng isang preacher ata yon o kung scientist, sabi niya, dito daw sa ilalim ng sa puso natin, in the heart of a man is a vacuum that only God can fill. Now, I remember, it was Pascal, the Christian scientist, mananampalataya na scientist. Sabi niya, in the heart of a man is a vacuum that only God can fill. So, we are designed of God. The redemption na ito to our highest good. The highest good is masilaya natin ang walang kapantay na kagandahan ng Panginoong Kristo. Pero that in John 17:24, yun ang sabi ng Panginoon eh. Sabi niya, Father, sabi niya, I pray na yung mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko wherever I am, that they may behold my glory. Oo nga naman. Hindi yung kagandahan ng mansion sa langit ang maka-attract sa atin ng gusto. Okay yun. Mga gate of pearls ang maka-attract sa atin ang may-ari mismo ng langit. And if you are not attracted to Christ, mas attracted ka sa mga material na mga bagay, malaking question mark ilalagay ko sa iyo. Why? Walang nangyari na kaligtasan. Hindi nangyari yung pakakilala ng puso sa pinakamaganda at pinakadakilang persona ng buong sanlibutan, ng buong universo na walang iba ang Panginoong Jesucristo. And there, we would see His glory. Mga kapatid, mga kaibigan, I tell you, this is how the Lord designed it. So, suffering is not just because of the evil of this world. Ulitin ko, ang nangyayari sa ating mga kahirapan, hindi lang ito dahil sa kasamaan ng sanlibutan ito, na ang sanlibutan ito ay talagang kontra sa Diyos at kontra sa mga mananampalataya. Hindi lang po yon. It was the sign of God. Okay? It was the sign of God. And if it is the sign of God, okay na sa akin eh. Secondary lang naman yung mga pag-api. Tinutulo tayo ng Panginoon. Kaya namang alisin ng Panginoon yan kung gusto niya eh. Pero hindi niya analyze. Bakit? Napag-aralan natin, it develops our character. Sana mga kapatid, tama po ang ating attitude, tama po ang ating pag-respond dito sa ating mga nakikita o nararanasan na mga problema, kaapihan sa sanlibutan ito. We live in, anitong napag-aralan natin? Hope, pag-asa. Live in hope. Okay? Set our minds to live in holiness, sa kabanalan. And we live in fear. By the grace of the Lord, we'll try to study setting our minds to live in brotherly love. We will try to dwell more on that, mga kapatid. Kasi ito rin ang nakikita ko na kasalatan sa mga tunay na mga mananampalataya. Na minsan mahilig lang magsabi sa bibig ng I love you. Pero
That's not the meaning of love na sinasabi ng salita ng Panginoon.